Salamat din na sa aming mga kahinaan, natututo kaming umasa sa inyo at huwag maging mayabang. Salamat, Panginoon, sa anumang bagay na ipinagkakaloob nyo. Dalangin namin magkaroon kami ng malinaw na paningin upang lagi naming makita that everything that comes from you is a blessing, whether or not our mind agrees that it is so. Nawa, Panginoon, yung espiritu namin lagi na maging susunod-sunod, sumasama, nagnanais na mapalapit sa inyo. Nawa, Ama, kausapin niyo po kami. Be the true speaker. Use your servant only as your tool, as your instrument, and bless us. Glorify yourself. Lift up your name. Protect us from all work of evil men and evil spirits. Give us health. Give us strength. And now give us wisdom and understanding to hear you. Lord, we commit this time to you. Protect us from malicious people, from malicious spirits, at ganon din naman ang aming mga mahal sa buhay na hindi namin kasama ngayon. Nawa, pagpalain nyo rin. In the name of Jesus our Lord, our teacher, our healer, we pray. Good, better, best. We're going to read Ecclesiastes chapter 4, and now verse 1. Solomon speaking, reviewing what is important in life. Again, I looked and saw all the oppression that was taking place under the sun. I saw the tears of the oppressed, and they have no comforter. Power was on the side of their oppressors, and they have no comforter. Isa pong observation ni Solomon sa buhay na napakaraming api. Parang noon at ngayon magkamukha lamang, sapagkat bihira naman talaga ang nagbabago sa buhay ng tao. Solomon observes here a very disturbing reality that there is much oppression of men. That the oppressed have no champion, no protector at all, no comforter. And the oppressors are powerful, or the oppressors are the powerful ones. Sabi niya, sobra ang hirap ng tao, at ang nagpapahirap sa kanila ay walang makapigil, sapagkat kung sino yung mga makapangyarihan ay siyang nagpapahirap sa kapwa. And why is this so? We surmise that because power corrupts. That's why it is the powerful who oppress, because they are the ones who can oppress. And if power is not surrendered to God, it can so easily corrupt people to become selfish and to use power that is lent by God for selfish agenda. There's also another truth why the powerful are the oppressors, because weakness invites aggression. Meron po mga kahinaan na likas at kusa na nag-aanyaya ng pang-aapi. Kaya may mga tao na kahit hindi ka mapang-api, pag nakasama mo tong taong to, aapihin mo siya dahil siya ang humihingi na apihin mo siya. Sa kanyang pagsasalita, sa kanyang pagkilos, para bang ina-advertise niya, pwede mo akong apihin, pwede mo akong kawawain, pwede mo akong abusuhin. And to correct this evil, now it is our conclusion in our time, religion should direct and control power. Kaya napakahalaga na merong concern ng any religious endeavor na maka-impluwensya siya sa mga makapangyarihan at nang sa ganon magkaroon ng limitasyon at godly control yung paggamit ng power. Also, religion should empower the weak. Napakahalagang godly mission ng mga organized faiths and religions that they must be committed to empower the weak. Because the weak have no champion. Yan ang observation ni Solomon. They have no comforter. But, sadly, religion can reverse this duty and role when it validates power. Kung minsan yung religion sa halip na yan na magtama sa mga mali ng mga makapangyarihan, yan pa ang nagbibigay ng validation, yan pa ang nagbibigay kung minsan ng blessing para magpatuloy sa pang-aapi ang mga nang-aapi. At kung minsan, religion can be on the side of the powerful also, to the point that it wills the weak into apathy, into submissiveness, and into sacrifice. Na wala nang itinuturo ko minsan ang mga religious institution, kundi magpasensya ka na, magpaapi ka na, babawi ka na lang sa langit. Imbes na gisingin ang damdamin ng mga tao na sila ay may mga karapatan na pang tao, dapat silang rumunong, dapat silang umunlad sa buhay at nang hindi sila maapi-api, ang itinuturo na lang kung minsan ay magpaapi ka na, maaawa naman sa iyo ang Diyos sa darating sa kabilang buhay. Tayo binibigyan ng Diyos ng buhay sa kabilang buhay, pero binibigyan din tayo dito, ibig sabihin parehong halaga yon. Life on earth must never be sacrificed only to earn points in the next life.
Because life on earth is the only kind of life that we can have in this form and format. Therefore, the most must be made out of it. In fact, it is the theme of Ecclesiastes, how to make the most out of life here. At ano pa po ang mga observations ni Solomon? Ecclesiastes 4:2-3. And I declare that the dead who had already died are happier than the living who are still alive. But better than both is he who has not yet been born, who has not seen the evil that is done under the sun. So sinabi ni Solomon, well, mabuting nabubuhay, pero mas mabuting mamatay. Kasi matatapos na ang pagdurusa mo, at higit na mabuti kaysa sa rito sa mabuhay o mamatay, yung hindi na ipinanganak kahit kailan dito sa mundong ito, dahil hindi na siya nadungisan at hindi na niya nakita ang mga karumihan at kasamaan na nangyayari sa balat ng lupa. So in reflecting the misery of life in this world, Solomon declared that it is good to live, better to die, and best not to be born at all. Of course, the language and ideas of Solomon must be understood in its poetic context and in its Eastern Oriental flavor, which is fond of exaggeration. Kaya pag sinasabi ni Solomon sa Ecclesiastes na meaningless, hindi naman ibig sabihin zero ang value ng mga ginagawa ng tao. Ang ibig lang niyang sabihin, it doesn't mean as much as you want it to mean. It will not be as valuable as you think it would become. Pero hindi naman ibig sabihin zero. Pag sinabi niyang meaningless na maghirap ka, meaningless na magtrabaho ka, hindi naman talaga meaningless yon. Pero ang ibig lang niyang sabihin, kung inaasahan mo ng lahat ng iniintay mo na magiging bunga ng ginagawa mo ay makakakamit mo, meaningless yan. Hindi mo makakamit yon. That you must not pin everything on what you work for or what you dream of, because you can never have it in a perfect state. So ganun din ang ibig sabihin niya, that it is better to die. Siyempre masarap namang mabuhay dahil yung buhay nga gift yan ng God. Pero ang ibig lang niyang sabihin, sa hirap ng buhay na ito, huwag ka na lamang na patumpik-tumpik pa kung kinukuha ka na ng Panginoon, sumama ka na. Dahil bagamat masarap ang buhay dito, lalo namang mabuting magwakas lang yung mga paghihirap at kasama ka na ng Diyos. At lalo namang napakabuti kung hindi ka na nga naipanganak pa dito, nang hindi ka na napasama sa gulo ng mundo. Because the unborn will never see the evil done in this world. We must notice here that there is theology about life and death. That there is such a teaching that can be gleaned from this insight. But first of all, that Solomon is teaching us that there is really life after death. That there is a life before birth. Na kahit hindi ka pa nga ipanganak dito, meron ka ring buhay na tatamasahin sa presensya ng Diyos. That there is spiritual life before earthly birth. That there is spiritual life after earthly death. And there is life even without earthly birth and death. Kaya ang sabi sa Ecclesiastes 12:7, na malayo pa sana sa chapter 4 natin ngayon, the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Kaya yung kamatayan, masyado lamang tayong malulungkot kung nagiging masyadong physical ang pananaw natin. Pero sabi niya, sa oras ng kamatayan, naghihiwalay ang katawan at ang espiritu. Ang katawan ay bumabalik sa lupa at ang espiritu bumabalik sa Diyos. Siyempre, nakakalungkot kasi yung katawan mo, mahal yung katawan ng kapwa mo na sumakabilang buhay. Ikaw ngayon nalulungkot, pero hindi ka dapat malungkot para sa kanya. Sapagkat yung espiritu niya ay sumama sa Diyos. Isang mahalagang theology na Old Testament point of view, very fresh, very refreshing, and very reassuring. Para ang sarap-sarap mamatay. Hindi yung takot na takot ka na may mga points sa mga parusa at kung ano-ano. Sa point of view ni Solomon ay pinapresent niya, kay sarap-sarap mamatay. Kasi yung espiritu ay bumabalik sa Diyos na pinagmulan nito. Ecclesiastes 4:4-6. And I saw that all labor and all achievement spring from man's envy of his neighbor. This too is meaningless, a chasing after the wind. The fool folds his hands and ruins himself. Better one handful with tranquility than two handfuls with toil and chasing after the wind. Nakita daw niya na ang lahat ng pagsisikap ng tao ay para lang makipag-compete sa kanyang kapwa. So kaya lang palit ng bewang ang isang tao para mas malit ang bewang niya sa bewang ng kanyang kaibigan.
Kaya palaki ng bahay para mas malaki yung bahay niya kaysa sa kanyang kapitbahay. Kaya pa-honor sa anak para mas mataas ang grade ng anak kaysa sa anak ng kumari niya. Sasabi, lahat ng ginagawa ng tao, nagko-compete lang kayo, kaya kayo napapagod. Sabi niya, all of this labor achieves nothing because it is empowered only by envy. So man's great motivation for work, for achievement, and for strife is the envy of fellow man, the desire to outdo one another. Kaya sabi niya, kahit sa mga pinakamagagaling na mga achievement ng tao, meron pa ring evil energy yan kasi gusto niyang siya magwagi. Gusto lang niya matalo yung iba, siya ang bida. And this is meaningless because it does not bring genuine satisfaction. What do we mean? Kung may ginagawa lang tayo para madaig ang ating kapwa, therefore, kung wala na tayong audience na nakatingin at wala ng kapwa para mainggit na nakatingin, bali wala sa iyo yung achievement mo. Nagkakavalue lang yun pag kinakaingitan ng iba, pag dire-recognize ng iba tinahangaan, pero pag wala na sila at nag-iisa ka na, may harap kang tropeo, masaya ka nga ba? Ano nga ba ang ginawa nun sa buhay mo? Sapagkat ang tunay na kaligayahan ay yung kaligayahan na nalalasap mo kapag ikay nag-iisa. Yung ikaw lang, masaya ka. Yun ang kasiyahan. Pero kung kailangan mo ng mga taong hahanga, pupuri para ka sumaya, dependent ka sa tao. Paano kung hindi ka pinuri? Hindi ka masaya. At paano kung napintasan ka pa, di nalungkot ka pa lalo. Kaya sabi, kung may ginagawa ka lang para magpa-impress sa kapwa, kawawa ka lang. Kasi una, hindi naman sila nai-impress Habang tumataas ka ang kalagayan mo, lalo ka nilang pipintasan dahil inggit sila Kaya napakahirap nung ikaw ay sumisikat o kaya ay yumayaman, nagiging makapangyarihan, dumadami lang ang mga critics. Alam niyo yung pinakamasarap sa buhay? Yung meron kang konting sobrang pera sa pangangailangan mo, na meron kang pwedeng bilhin na hindi mo na masyadong isipin na bibilin mo o hindi. Kung meron kang gustong bigyan, na bibigyan mo. Yung etong may kailangan mo at may konting sobra, tapos hindi ka kilala, hindi ka sikat, that's the best. Because you can live your life quietly without an audience. Kaya nakita niyo mga artistang nagsisikap sumikat, gagawin ng lahat sumikat lang para makilala, at pag kilalang-kilala na ang lalaki ng mga salamin para hindi sila makilala. And they realize that this is meaningless. So it does not bring genuine satisfaction when what you're doing is only motivated by your desire to outdo another person. And that work will not succeed if you always like to be the best. Because you may be the best now, but tomorrow somebody will break your record. Kaya kung minsan nakakakita kayo, isang buong bayan humahawak ng pagkahaba-habang longganisa para matalo nila yung world record ng kabilang bayan. No? Pagkalakalaking salad na isang buong plaza nilagyan ng salad para lang masabing sila yung may hawak ng record na yon. So, ang mahirap sa tao na lagi nagko-compete para maging number one, sandaling-sandali lang yung pagiging number one mo kung sakali mang maging number one ka nga. Kahit yung world's tallest building, for now, 3 months later, somebody will build a taller building, tapos ka na, has-been ka na, former ka na. Kahit nagiging beauty queen ka, binibining kang kungan of 1977, after 1977, lagi ka ng former beauty queen. Kaya kung lagi ka lang nakikipag-compete, sabi ni Solomon, sayang naman ang pagod mo. It will never, ever be a success because one, somebody will always outdo you. It will not succeed because it wears you out. O naging number one ka nga, pero ano naman na ibinayad mo? Katulad mo nung laging gusto first honor, liban na lang likas, napakatalino ng bata, na kahit siya hinihikab at inaantok-antok nakakasagot ng tama. Yung sobrang nagsisikap maging first honor, actually malaking bayad nun No, hindi na nakakapaglaro, hindi na enjoy ng kanyang kabataan, lagi nakangudgod sa pag-aaral dahil ambisyosa ang ina. Usually, ina naman ang may ambisyon nun no? O yung ama, bihira naman yung bata. So a person becomes number one, but the person is deprived of childhood. So the child never became a child. Meanwhile, the age of childhood will never return. So whatever you lose at that time, you can never regain. Tapos nakikita mo, ang dami din naman mga honor nung estudyante pa. Wala rin naman nangyari nung nag-employ. Natalo pa ko minsan nung mga bulok tutorial at laging absent. Kasi sabi ko nga Solomon, time and chance happens to all. There's no guarantee. Hindi mo alam yan.
So sabi, huwag ka na lang masyadong magpagod, huwag kang masyadong maghirap to the point that you sacrifice too much because even if you did achieve your goal, it will never give you genuine happiness. And the problem with record keeping is that you have to work so hard to keep it. And definitely, somebody's going to beat you. Then you're a has-been. Meanwhile, how do the fools handle this contest? They handle the rat race, this contest, by not working at all. Sabi na Solomon, fools fold their hands. So dalawa yung reaksyon ng tao sa competition. Makipag-compete, ay, pwera na lang ako, hindi na ako sasali dyan. Ang hirap naman ng subject, a-absent na lang ako. Ang hirap naman ng test, hindi na lang ako kukuha. Mahirap mabuhay, magpapakamatay na lang ako. So, ano naman ang problema noon? No? It is foolish because when you do it that way, you will starve. The foolish person will starve. So ayaw ni Solomon nung extreme na sobra kang competitive, ayaw naman yun nung sobra kang kampante, wala ka nang ginawa sa buhay. Dapat normal ka lang at balanse. Solomon prescribes moderation for the two extremes. What is Solomon trying to teach us, brothers and sisters, is work just enough to have just enough. It is not worth it to have much, but only after much, much work. Sabi niya, magtrabaho ka ng konti, mag-enjoy ka ng konti, meron kang panahon para sa mga konting bagay, kesa yumaman ka nga pero nakagalit mo lahat ng tao, dumami nga ang pera mo dahil ang dami mong hindi binigyan o ninakawan, maraming nagagalit sa'yo, walang kwenta rin yun, sabi niya. Kung ang mga tatamasahin mo sa buhay, ang ibinabayad mo ay ang iyong dangal, ang iyong holiness, o kaya yung hindi ka na nag-enjoy sa buhay, kahit makamit mo yung iyong goal, hindi ka pa rin successful. Kasi hindi naman yan ang goal na inilalagay ng Diyos sa tao. Ang naglalagay lang ng goal na yan, kuminsan yung tao o yung lipunan. Solomon prescribes that people should stay in the middle of the road and not to be here extremely left or extremely right. Because he says more goods doesn't mean more satisfaction. Hindi ko marami ka na ngayong pera, ibig sabihin mas masaya ka. No? Anong sabi niya? Better one handful with tranquility than two handfuls with toil and chasing after the wind. Mabuti pang isang kamay mo na lang ang napuno ng gusto mo, payapa naman ang buhay mo, pero dalawang kamay mo nga yung puno, pero ang gulo naman ang buhay mo. Sabing gano'n. Ngayon, kung dalaway puno na, tahimik pa rin ang buhay mo, di bonus. Pero bihira namang mangyari yun eh. Usually, para mapuno mo lahat yung pareho mong kamay, you will break the rules. You will be unkind to others or to yourself. And he says, what's the point? Many people squander their health to earn a lot of money. Hindi na nagpapahinga, hindi na kumakain, wala nang bakasyon. Pagkatapos, pag na-earn na nila lahat yung perang yon, uubusin din nila para magpagamot kasi nagkasakit na. So, many people squander their health to earn a lot of money when they are young, and then they squander all their wealth when they are old just to regain their health. So mas mabuti sabihin ganon, one handful with peace rather than two handfuls with trouble. Ecclesiastes 4:9-12 as we go on. Two are better than one because they have a good return for their work. If one falls down, his friend can help him up. But pity the man who falls and has no one to help him up. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken. Isang magandang metaphor na ibinigay sa atin ni Solomon ang prinsipyo sa buhay na ito. Sabi niya, alam niyo, mas mabuti yung dalawa kaysa nag-iisa. Parang yung bugtong nung araw, takot sa isa, matapang sa dalawa. I don't know if you've heard that. Pero yung sa mga probinsya na may mga tulay na dalawang troso o isang kawayan lang, takot kapag isa lang yung tutulayan mo. Pero pag dalawa, matapang ka. Sabi mabuti daw pag dalawa. Pag may kaibigan ka daw at ikay natumba, may magbabangon sa'yo. Pagka ikay nangangailangan, merong tutulong sa'yo. At kung maginaw, yung dalawang magkatabi will survive kesa sa nag-iisang tao. Dahil yung body heat mo will help another person keep warm, and the warmth of that person will keep you warm. Kaya, sabi niya, mabuti yung may katabi.
Yun daw 3 hibla ng sinulid na pinagsama-sama, higit na matibay kaysa isa na 3 tigi-tigisang hiwa-hiwalay. Anong kinalaman nito doon sa mga pinag-aaralan natin kanina pa? Tinutukoy ni Solomon, walang kwenta na yumaman ka, maging matagumpay ka, maging sikat ka, tapos ang ending, nag-isa ka lang sa buhay dahil walang natuwa sa'yo. Na yung dating kasama mo na, iniwan ka pa. Na yung mga kaibigan mo, kinakatalo mo pa. Yung mga hindi mo dapat nakunan, kinukuhanan mo pa. Nawalan ka na ng taong kasama, tapos nag-iisa ka. Sabi niya, what is success all about? What is it for? So Solomon also found that aloneness and friendlessness can be meaningless. Therefore, reverse that, one of the few meaningful things in life is to have a good friend. Why? Because a friend multiplies our joy and divides our sorrow. Yan ang arithmetic ng friends. And what are the advantages and meaningfulness in having a friend? There would be someone to help in times of need, someone to share coldness and cold nights with, and someone to stay warm with, someone to strengthen one's defense or position. Mga kapatid, huwag kayong makikipag-away sa inyong mga kapatid sa laman dahil lang sa mana, dahil lang sa lumang piano o bulok na kotse, dahil lang sa ilang dangkal na lupa. No? Huwag kayong nakikipag-away sa mga kapatid nyo sa laman dahil lang doon. At huwag kayong makikipagkasira sa inyong mga kaibigan dahil lang sa komisyon, dahil lang sa pera. Kasi oras na ginasta mo yun, wala na yun, tapos na rin. And when you have old friends, you are very, very, very blessed. Alam niyo, napakalaking blessing yung may kaibigan ka na matagal na. Magkatinginan lang kayo, natatawa na kayo, nagkakaintindihan na kayo, wala nang paliwanag. May maaalala kayong isang nangyari nung panahon na matagal na, isang bagay. May naamoy kayo na isang familiar scent. May nakita kayong isang shape o nadinig kayong tugtog. Meron na agad na babalik na alaala and you have someone to share it with. It makes life so beautiful. So, keep old friends. Because you cannot make old friends. You can make new friends, but you can never make old friends. Because that means going back in time, which you cannot do. Kaya napakalaking foolishness na yung dati mong kaibigan, makikipag-away ka, makikipagkasira ka, dahil sa bagay, dahil sa material thing, dahil sa pera. And yet many people are deluded into such kind of deception. Pinagpapalit nila yung tao sa bagay. Yung mga bagay, hindi ka naman yan tutulungan eh. Yung wheelchair nga, kung hindi mo kayang pupunta sa kanya, hindi ka naman niya bubuhatin para ka maisakay sa kanya eh. Bagay lang siya eh. So tao, mahalaga. And how is this idea connected with the main theme of striving to accumulate goods? Because that's what Solomon has been teaching. Do not be greedy to the point of being alone. Kasi ang mga sakim, ang ending niya, nag-iisa sila. Baliwala. Kahit ang sarap-sarap ng kinakain mo, nag-iisa ka. Parang wala namang kakwenta-kwentang kumain, nag-iisa ka. Paminsan-minsan, because you're busy or you have work, but kung laging gano'n na lang, mag-iisip-isip ka ngayon, bakit kaya walang sumasama sa akin? Abundant goods shared with good company are better than more abundant goods but consumed alone. Mabuti pa na konti ang pagkain na maraming nagsasalo-salo kesa ang dami-dami, wala ka namang kaagaw pero nag-iisa ka rin, baliwala. Because life was designed by God to be shared with people. Ecclesiastes 4:13-16. Better a poor but wise youth than an old but foolish king who no longer knows how to take warning. The youth may have come from prison to the kingship, or he may have been born in poverty within his kingdom. I saw that all who lived and walked under the sun followed the youth, the king's successor. There was no end to all the people who were before them, but those who come later were not pleased with the successor. This too is meaningless, a chasing after the wind. Sa particular case na ito, si Solomon cites a very, very familiar case. Well, familiar sa kanya, hindi sa atin. Sabi niya, may nakita na akong maraming bagay. Isang batang-bata na walang kaalam-alam. Pagkatapos naging hari rin siya.
Tuwang-tuwa ang mga tao, naging hari siya, sapagkat ayaw na nila doon sa matandang hari. No? Pero sabi niya, later on, malilimutan din naman siya eh. Di ba isineselebrate mo lang yung bagong dating dahil bago? Tapos mamaya, baliwala na rin. Kaya yung mga photo album, mahalaga lang yan sa'yo. Siguro up to a point, papahalagahan niya ng yung mga anak, pero huwag mo nang asahang papahalagahan niya ng yung mga apo. No? Dahil hindi na sila connected doon sa mga detalye ng buhay na yon, baliwala na rin yun. So, hindi na rin ganun kahalaga yung mga bagay. Kaya ang mga nagbebenta talaga ng ari-arian, hindi naman mga anak mga apo. Kasi wala naman silang connection na sa mga lolo't lola nila. Ano ba nang malay nila sa hirap na tinamo ng mga yan? So, sabi niya, wala naman nagtatagal. Kahit ang paghanga sa'yo, ang pagmamahal sa'yo, lumilipas din, lalo't yung nagmamahal sa'yo, nawala na. So, anong ibig sabihin ni Solomon dito? Huwag kang magsakripisyo ng maraming bagay para ka lang maalala, para ka lang sumikat, para ka lang maging makapangyarihan. In fact, gano'ng karami sa atin ngayon ang nakakaalala doon sa mga superstar ng Philippine movies 40 years ago or 50. Halos wala na. Lalo yung mga 60 years ago, 70 years ago. Wala na rin yung mga fans nila, baliwala na rin yun. Pero paano ngayon kung halos ibinenta mo ang kaluluwa mo para ka lang sumikat? Yung pala hindi ka naman talaga matatandaan ng matagal. In other words, Solomon gives us many details of life, pero isa lamang yung main theme. Don't waste time and energy for things that don't really matter. And in this case, what is he saying? Becoming king doesn't really matter. Because the king and the slave will both die and they will both be forgotten. No? Sabi, ang buhay lumilipas. Huwag mo nang magsakripisyo ka para ka maging bayani, magkaroon ka ng monumento, maaalala ka ng mga generation. Hindi. Kung minsan nga nilulumot na yung monumento mo, wala namang nakakaalam kung sino ka nga ba. Gaano karami sa inyo, halimbawa, ang nakatira sa kalye na ang pangalan Julio Nakpil. Kilala nyo ba yun? No? Pupunta ka sa Palma Hall sa UP. Sino ba yung si Palma? Alam ba ng mga estudyante kung sino yun? Kahit pa nga sabihin mo, Lopez Haina Road. Sino ba si Lopez Haina? Alam mo ba yun? So, kahit pa nga maging pangalan ng kalsada yung pangalan mo, hindi ka pa rin maaalala ng mga tao kung sino ka. Malalagay ka lang sa mga libro, pero sino naman ang nagbabasa ng libro? At kung binasa man yun, sino naman makakatanda nung binasa nila? So sabi niya, huwag ka nalang magsayang para ka lang maging sikat. Ngayon, kung ang ginawa mo dahil sa iyong kabayanihan natural na nagpasikat sa'yo, di naging sikat ka, di sige. Pero hindi yung nakipagkagalit ka, nagpakahirap-hirap ka sa buhay, hindi ka nag-enjoy para ka lang maging sikat, it's useless. So you know what life is? Life is here and now. Enjoy it now, live it now, love now, give now, receive now. Because tomorrow, you will not be here. And you don't know anything about that. So don't sacrifice your today just for tomorrow. Marami kang makikita, sobrang magtipid, sobrang pahirap sa sarili para lamang sa hinaharap niya na inaasam niyang darating. Tapos bigla siyang namatay. May mga kapitbahay pa nga kami nung araw, ipon ng ipon tong matandang to ng mga alkansya. Yung mga malalaking lata ng mga mantika nung araw. Pinupuno niya ng barya, pinupuno niya. Halos ayaw niya magbukas ng ilaw. Ang dilim-dilim sa bahay niya. Hindi siya kumakain ng masarap. Laging kung ano-ano na lang kasi ipon siya ng ipon. Bigla siyang namatay, hindi kinuha ng manugang niya yung kanyang mga barya-baryang ang dami-dami. Sino nag-enjoy? Iba. Hindi masama na magbigay, hindi masama na mag-ipon ng konti for the future. Pero huwag yung ipuning lahat for the future at wala na ngayon. Dahil yung ngayon, pag lumampas na, hindi na babalik kahit kailan. Kahit mag-enjoy ka bukas, hindi mo na maibabalik yung ulcer mo na nabutas na bituka mo kahapon dahil sa sobra mong pag-iipon. So mag-ipon ng konti, gumastos ng konti, tumawa ng konti, umiyak ng konti, all in a day. That's what life is all about. Sabi, huwag mong masyadong malalaking mga pangarap. Isasakripisyo mo ang sarili mo, ibebenta mo ang kaluluwa mo para doon sa isang malaking pangarap na kung nakamit mo, wala naman talaga pala. It's a chasing after the wind. That's what he calls it. So, anong sinasabi niya dyan tungkol sa hari na matanda at sa isang bata? That it can be better to be young. Nung araw kasi pag young, hindi yun advantage. Sineselebrate ka pag old ka na. Yung puti na ang buhok mo, may uban ka na. Wow, ang dami mo nang alam. Kahanga-hanga ka na. So, nung araw, disadvantage maging young. Baligtad na yan ngayon. Di ba? Ang gusto na ng tao ngayon, young siya at ayaw niya maging old. You know why? Because it takes a lifetime to learn nung araw. Ngayon,
Isang pindot mo lang sa computer, lahat ng tanong mo nandun na, malalaman mo na agad, hindi mo na kailangan maging matanda para marunong. So hindi na ngayon garantiya na ang isang matanda nga ay marunong. Kadalasan nga, kung sino pa yung matanda, ang naiiwan ng karunungan pagka hindi siya sumabay sa agos ng panahon. Kaya ngayon, hindi na masyadong nagiging katangian na maging matanda. Kaya ayaw na ng taong tumanda. Gusto niya kahit 70 siya, mukha siyang 20. Kasi nga, naiba na ang pagpapahalaga. So, panahon ni Solomon, kapintasan maging bata kasi ibig sabihin, wala kang kaalam-alam. Kaya sabi niya, it is better to be young. It can be better. Sabi ganon. Because the old will die. It's pointless. It can be better to be poor than being rich. It can be better to be ordinary than being a king. Why? Because fortunes can and will change. Sabi, nagbabago ang takbo ng panahon. Yung dating sikat ay lumulubog. Yung dating mayaman ay naghihirap. Reversals can happen. Positions can be reversed. So, why work so hard? Hindi naman niya sinabing, don't work at all. Pero ang sinabi lang niya, dapat alam mo kung hanggang saan na lang. Because a person must never miss enjoying life every day, every week, every month, every year. Because that year can be your last. Even a foolish king and even a foolish young man can become a wise king. But even if he became a wise king, he will still die anyway. He will be forgotten anyway. So, don't strive to be remembered. Tanggapin mo na lang katotohanan na liban sa mga konting nagmahal sa'yo, wala nang ibang magpapahalaga pa sa'yo at wala nang makakaalala pa rin sa'yo. So, huwag ka na lang masyadong magsikap na maalala, to make a mark, to make a name, because that will be a chasing after the wind. So what is good? To be alive. It's good to be alive. What is better? To die. And what is best? Not to be born at all. Can you imagine this? Hindi dapat tayong ma-depress dyan. Kasi what we have now is good. What can still happen is better. When the Spirit returns to God. So strive for spiritual ability to transcend this evil world. Sabi niya, napakasama ng mundo, napakarumi ng mundo. So anong dapat natin gawin ngayon mga kapatid? Malampasan natin ang karumihan na ito. Malampasan natin ang mga limitasyon na ito habang narito pa tayo. Hindi natin sasabihin na balang araw, pag nandun ako sa kabilang buhay, lilinis din ako. Hindi. Dapat ngayon pa lang, linisin natin ang ating buhay para malampasan natin ang mga karumihan na nasa ating paligid. Hindi natin sasabihin na balang araw magiging makapangyarihan din ang aking espiritu. Ngayon pa lang, pwede na yan napalakasin. So what is important is to strive for spiritual ability to transcend this evil world and to return to the spiritual world even before our physical death. Pwedeng mangyari na ang espiritu natin ay makasampa, makarating, makaabot na dun sa kabilang daigdig ng espiritualidad kahit nandito pa tayo sa lupa. Sa Matthew 12:28, the kingdom of God has come upon you. Yan ang sabi ni Jesus. Dumating na sa inyong kaharian ng Diyos. Hindi na kailangan kayo mamatay at magpunta doon. Dumating na. Therefore, it is available. Pwede nating malampasan ang mga hirap, malampasan ang mga karumihan, malampasan ang mga kahinaan ng mundong ito in a spiritual way. Why? Sa Luke 17:21, ang sabi rin ng Panginoong Jesus, the kingdom of God is within you. The kingdom of God is not a place you will go after you die. The kingdom of God is not an event that you await to happen, that you wait for. The kingdom of God is a reality inside of you. It is the state of your soul. It is the state of your spirit. And it can improve and improve and improve. It can expand and expand and expand here and now. Depending on what you do with God's word, what you do with your life, the kingdom of God can be had, can be enjoyed, can be used, can be expanded now. At habang naghahari sa atin yung kaharian ng Diyos na yan sa ating puso, doon natin makikita what is meaningful and what is meaningless. Kung yung mga binabanggit ni Solomon so far na walang kakwenta-kwenta, ang pinapahalagahan pa rin natin, ibig sabihin, hindi naghahari ng ganap sa ating puso ang Diyos. May ibang naghahari,
kaya meron ibang idinidikta at meron tayong ibang hinahabol sa buhay. So work only enough for what you need. Sinabi na niya yan sa chapters 1 and 2. Hirap na hirap ka, mag-iipon ka, magpupundar ka, tapos bigla kang namatay, ipapamana mo lamang sa mga taong hindi mo alam kung paano nila pangangalagaan yung pinaghirapan mo. At kahit ipamana mo yan sa iyong anak, nakakatiya ka ba naman na mamahalin ng manugang mo yung minanan niya kasama nung minana ng anak mo? So sabi niya, magtrabaho ka, para sa kailangan mo lang, may konting sobra, tama na yun. May natitira ka pang panahon at lakas para hanapin ang tunay na kahulugan ng buhay. Hindi ka nabubuhay para maghanap buhay. Naghahanap buhay ka para ka lang mabuhay, para kung buhay ka na, makapaghanap ka ng tunay na kahulugan ng buhay. We don't live to work. We work to live. So that when we live and we survive, we might be able to transcend the limitations of this life and find a more meaningful dimension of life. Kaya kawawa naman yung habang buhay, ni hindi malang nakapagbulay-bulay kung anong kahulugan ng buhay dahil isang kahig, isang tuka. Kaya tinatakil din dito ni Solomon yung poverty, yung oppression. Kasi ang daming mga tao, ni hindi malang makapagpahinga para isipin yung ano nga bang kahulugan ng buhay. Paano maiisip yung mga kahulugan ng buhay kung wala kang makakain, wala kang inisip kundi makahanap ng kakainin? Pag nanonood kayo sa mga scientific channels o educational channels, nakita nyo yung mga hayop. Walang ginawa kundi maghanap ng kakainin, di ba? Yan lang yung ginagawa ng hayop. Maghanap ng kakainin at mag-sexually reproduce. Pero hindi tayo hayop lamang. Hindi lang tayo dapat naghahanap ng makakain at nag-iisip ng sex. Bagamat bahagi yun ang tunay na buhay, yun ay pundasyon lamang ng buhay para pag nandun at matatag, aangat na ngayon ang kahulugan ng iyong pagiging buhay. At yun ang gusto ni Solomon na mangyari. Work only enough for what you need so that you will have time and leisure to look for the true meaning of life. Do not overwork to the point of missing fun and missing enjoyment and missing nobility of character. Kasi pag sobra rin gusto mo magkamal ng magkamal, nawawala yung nobility of character natin. And may dinagdag si Solomon, you want to have life? Have a friend. Because life is better shared with a friend. Sinabi na niya yon. At anong relevance sa lahat ng pinag-aaralan? If you want a friend, be friendly. Para ka magkaroon ng kaibigan, dapat ikaw ay kaibig-ibig. Sapagkat yun ang root word ng kaibigan, yung ibig. Naiibigan ka. So dapat kang kaibig-ibig. And he says that fortunes change. So don't hold on too much to whatever you have because time can be reversed. And it is so comforting. Kumisan ko, ang dami mong tinatamasa sa buhay, natatakot ka magpalit ang panahon. Pero malay mo na, ang pagpapalit mas magkaroon ka pa. Pero ang napakasarap niyan, kung walang-wala ka, alam mo rin, ay gumugulong ang buhay. Nagpapalit ang panahon. Ang mahalaga lang, lumalagay ka doon sa kung saan dadaan yung pagpapala. And when you study spirituality, you will realize that there are lifestyles, there are mind frames, and there are activities that attract blessings. One of that is giving. One of that is generosity and kindness. That attracts blessings. Because in spirituality, a lot of things are true on the reverse. Like, you keep only what you give away, and you lose what you selfishly try to keep. Look at love. When you give it away, it goes back to you. You keep it by giving it away. But keep love to yourself and love only yourself, and nothing happens. Nobody will love you. No love goes around. Fortunes can change. So whatever you have now, enjoy it. Share it with people, and in the process, win friends. So that when your fortunes change, you will have unchanging friends. And that will divide your difficulty. Because fortunes change, travel light. Huwag kayong masyadong maraming requirement para sumaya. Turuan ang sarili na sumaya kahit papano. Hindi laging maraming requirement. And do not take yourself too seriously. Remember this, nobody will remember you and me. Don't even think
of being remembered. Because even if we got remembered, it will only be for a while. So if you're not going to be remembered, what does it mean? Live for the here and now. Live the moment, seize the moment, enjoy life, give, be godly, so that when you have to go, you have no regrets. Dear God, thank you for your reminders. Salamat sa mga karunungan ni Solomon. Panginoon, kahit paulit-ulit yung mga sinasabi ni Solomon sa bawat verse, sa bawat chapter, ituro mo sa amin kung ba't ito paulit-ulit. Siguro talagang napakatigas ng ulo ng tao na kailangang ulit-ulitin para matandaan at maunawaan. Pakita mo sa amin, Panginoon, kung anong buhay, kung anong halaga nito. Na huwag kami magpalampas ng isang araw na hindi kami nabuhay ng totoo. Huwag kami magpalampas ng isang linggo, ng isang buwan na wala kaming minahal at wala kaming pinayagang magmahal sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, na tumanggap at magbigay, makiisa sa aming kapwa. At nang sa ganon, dumaan man ang hirap, dumaan man ang saya, meron kaming kasalo. Sapagkat alam namin, Panginoon, na saya man at sarap, walang kwenta kung walang kasalo. Lalo naman kung hirap at pagdurusa, mas mabigat kung walang kasalo. So sa lahat-lahat ng ginagawa namin, Panginoon, turuan niyo po kaming maging kaibig-ibig sa aming kapwa. Sapagkat kung kami kaibig-ibig ay marami mga pagpapala. Una, natutuwa kayo sa amin. Pangalawa, may mga taong natutuwa sa amin na hindi namin inaakala ay gumagawa sa amin ng mabuti at sinusorpresa kami ng kabutihan. So kung meron kami, Panginoon, na matatandaan para lalong gumanda ang aming buhay, ipaalala nyo na kami maging kaibig-ibig. Ipakita nyo, Panginoon, aming mga ugali na nakakainis. Mga ugali na nakamumuhi sa aming kapwa. Ang aming mga pamamaraan, ang aming estilo ng pamumuhay na nagpapalayo sa kapwa imbes na sila ay mapalapit sa amin. Because friends and people who love us and people we love are true blessings from you. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid. Maganda na ang laging response natin sa Word of God. Silence. Sabi niya, be still and know that I am God. At dinggin natin ang tinig ng Espiritu.